nagulat lang ako. Nagulat lang ako sa naging reaksyon ng kagalang-galang na Senator Lacson. Ilang beses na natin siyang kumbaga nababanggit dito na siya dapat na tinutularan, di ba? Na siyang huwaran kapag mayroong mga privilege speech na ginagawa dahil kompleto sa ebidensya. So, hindi ko alam kung saan hinugot ni Senator Lacson yung kanyang idea na nag-warn siya about the cover-up. Maaari daw mag-cover up ang Malacanang patungkol sa mga di umanong anomalya ng cabinet secretaries dahil nababanggit din daw ang mga pangalan sa mga insertions. Ayon sa Cabral files. Mga ka-clear, ang tanong kasi ng MPC sa atin ay tungkol sa Cabral files. So, maiksi lang yung sagot ko, mga ka-clear. Pakita ko ha. Ito ang aking sinend mismo sa MPC. Maiksi lang talaga. Yan. Itong tanong Representative Levista says current CABSEX part of Cabral files linked to DPWH insertion. Yan yung issue, mga kapatid. Nothing more, nothing less. Hindi patungkol sa investigasyon ng ICI, hindi patungkol sa investigasyon ng AMLAC, hindi patungkol sa investigasyon ng Senado or ng House. It's all about Cabral files na nililink daw yung mga cabinet secretaries or CABSEX. Yan. So the palace will only respond, ito sagot natin, the palace will only respond to the documents authenticated by the DPWH. Clear. Other than this, they will be considered as hearsay or chismis which have no probative value. Wala tayo binanggit tungkol sa hearing sa Senado o yung mga ibang ebidensya na maaari na patunayan na. Diba? Yung mga testimonya na mayroong basihan. Ang pinag-uusapan lang dito, it's about the Cabral files na hawak di umano ni Congressman Leviste. So, di ko alam kung saan humugot si Senator Lacson, saan niya kinuha na may kino-cover, maaari may kino-cover up ang Malacanang. Maliwanag, mga ka-clear. Wala akong in-undermine na anumang pag-iimbestiga or results ng investigasyon nila. Ang pinag-usapan lang dito, Cabral files. Kayo, mga ka-clear, ordinaryong tao tayo. Ako siguro sabihin ko, dahil lawyer ako, lagi kong isipin. Sabi ko sa inyo pag nag-isip tayo, laging ebidensya at ebidensya. Kapag alam mo, or alam ba, kapag ang isang dokumentong ipinapahid or pilit na ipinupush, tapos hindi mo nakikita, hindi ka sigurado kung authenticated, tampered, fabricated, altered, anong isipin mo? Ay, imbestigahan mo ba yan? Na hindi inilalabas? Hindi authenticated pa? Hindi pa kinikilala? Will you spend so much time on that? Diba? Mas uunahin mo yung mga dokumentong nandiyan na sa harapan mo para maging basihan ng iyong pag-iimbestiga. Hindi ba dapat kung sino ang nagbibigay niyan ng anumang dokumento, in general, siya ang magpakita na tunay iyon. And that's the time na pwede mong pagbuhusan ng oras. Diba, mga ka-clear? So, makita nyo, yan lang ang sagot ko. Yan lang. Kasi it's all about Cabral files. Kaya di ko alam at nagulat ako na si Senator Lacson ang nag-react sa statement nito. Okay? Ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Lacson? Lacson warns versus cover-up as Palace calls cabinet budget insertions claims hearsay. Ang layo, di ba? Ang layo ng pinanggalingan. Wala tayong binabanggit na hearsay lang
ang cabinet budget insertions kung meron man. Ang pinag-usapan natin dito, ang pinag-usapan namin ng MPC, nalilink daw yung cabinet CABSEX parte daw ng Cabral files. Diba? So, ang sinagot lang natin doon is all about the Cabral files. So, hanggat hindi yan na-authenticate, yung Cabral files na yan, ng DPWH, hindi iyan masasagot. Hindi tayo sasagot. You know, maliwanag eh. May cover up ba dun? Maliwanag yung sinabi ko eh. Ha? Maliwanag yung sinabi ko. Ulitin ko ah. Ulitin ko lang mga clip. I-share ko lang ulit ha. Ayan oh. The palace will only respond. May pagka-cover up ba dyan? Diba, ang sabi ko, yung palasyo sasagot lang sa mga dokumentong na authenticate, na patunayang totoo ng DPWH. Patungkol sa CABSEX na parte daw ng Cabral files. So, may pagko-cover up ba kung ang palasyo ay sasagot lamang sa mga dokumentong authenticated ng DPWH? Kasi Cabral files ang pinag-usapan dito eh. We're not talking about hearing sa Senado, AMLAC, BIR, DOJ, Ombudsman, wala. Diba? So, it's so sad na manggaling sa isang tinitingala natin na Senador Lacson. Yung ganong klaseng idea na may insinuation na maaari magkaroon ng cover-up. Na walang nanggagaling sa bibig natin na meron tayong pinagtatanggol. Na sino mang cabinet secretaries yan. Maliwanag dyan sa sagot ko. Yan ang binigay ko sa MPC. Sa media. Ang kanyang press corps. Diba? At itong gusto ko makita eh, hindi ko alam kung tinignan ba ni Senator Lacson yung kabuuan ng sinabi ko or nag-rely lang siya doon sa sinabi niya, hearsay lang yan. So maiiba talaga ang sagot ni Senator Lacson. So how I wish lang na nakita niya na muna, sana lang yung buong sinabi ko o response, yung response natin, nabasa niya ng buo or nadinig niya man lang or sana, hindi ko alam yung ibang news ko na bago ba ang paano sinalasan to ba? Ito yung sagot natin. Diba? Ay, di pa, other than, dapat other than eh. Diba? Other than this. Ito lang yung sagot natin. So, hindi ko alam bakit pumasok na yung idea na yung Malacanang ay maaaring mag-cover up. Diba? Kung ang dokumentong hindi mo nakikita, hindi mo alam ang konteksto, hindi mo alam kung totoo, dapat bang sumagot ang palasyo? Dapat ba bang umalma agad? Diba? Kung mismo ang dokumento ay hindi nakikita. Diba? So, hindi ko alam baka mali ang finid. Pero Senator Lacson is not like that. Hindi naman yan magsasagot ng mali ang feed. Lacson Horns versus cover up as Palace calls cabinet budget insertion claims hearsay. Okay? Okay. Kasi minsan yung mga title talaga eh, no? Senator Ping Lacson said Malacanang shouldn't be quick to brand allegations that budget insertions were made by cabinet officials as hearsay. Wala nga akong sinabi. Ang sinabi ko lang, hindi tayo sasagot sa mga dokumentong hindi authenticated ng DPWH. Diba? When we say hindi authenticated, we're talking about Cabral files. At maliban dyan, lahat dyan, considered na as hearsay. Diba? Yun lang yun. Pero kung ma-authenticate yan, mabigay lang yung dokumento, then that's the right time at dapat sumagot ang palasyo. Ano yung ibig sabihin? Kahit wala pa nakikita ng dokumento, sasagot na yung palasyo? Dahil na ang cabinet secretaries. Diba? O di lahat din ng chismis na bibigay, sasagot ng palasyo. Ubus ang oras niyan. Kung lahat ng chismis yan, sasagutin. Diba?
In a statement on Friday, December 26, Lacson argued that significant evidence had been unearthed from the Senate Blue Ribbon Committee's flood control investigation. That's why. Did I mention anything about the findings of the Senate Blue Ribbon Committee's flood control investigation? Wala. Kasi ang sentro ng question ng MPC is all about Cabral files, not the findings of the Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Instead of outright dismissing the claims, wala tayong dismiss na claim. Wala. Ulitin ko, ang sabi lang natin, hindi tayo makakasagot sa mga dokumentong hindi authenticated ng DPWH. Referring to Cabral files. Hindi tayo makakasagot patungkol sa Cabral files na hindi pina-authenticate ng DPWH. Yun lang. At mananatili siyang walang value hanggat hindi yan na-authenticate ng DPWH. Bakit? Kasi kung ang files ng DPWH, eto, paano natin kikilalanin isang dokumentong hindi galing sa DPWH? I-prove niya muna yung authenticity. Bakit kailangan i-authenticate ang DPWH? Dahil yun ang sabi ni Congressman Liviste. Authenticated to ni Sec Vince. So hanggat hindi natin nadidinig sa tenga natin na authenticated to ni Sec Vince, kailangan ba sumagot ang palasyo? Yun ang binabrag ni Congressman Liviste. Authenticated daw ni Sec Vince. So hindi ko alam kung saan galing itong mga claims na to ni Senator Lacson, with all due respect. Instead of outright dismissing the claims and probative value of existing testimonies, wala pa naman testimonies and documents. So, Senator Lacson, I'm so sorry for this. Pero hindi po ito yung pinatutungkulan sa tanong ng MPC. And MPC can attest to that. Never mention about the testimonies, documents, di ba? Ng Senate Blue Ribbon Committee and other investigating bodies. Hindi po kasama yun. It's all about the Cabral files. To prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as euphemism for cover-up. So, pag ito, nakita na naman ng ibang tao, syempre kapaniwala naman si Senator Lacson, hindi naman kaduda-duda na magaling naman talaga si Senator Lacson pagdating sa pag-investigate. Pero itong words na, dahil since pinaniniwala si Senator Lacson, kinikilala siya. So, manggagaling sa kanya itong words na maaaring magkaroon ng cover-up. Iisipin na naman ng tao na yung palasyo nagko-cover up. So, magiging negative na naman ang paningin ng tao kay Pangulo. And it's quite unfair. It's quite unfair. Kasi ang sabi ng Pangulo, lahat ng may nagawang anomalya patungkol sa flood control projects, mananagot. Kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Doon tayo tumutok sa gusto ng Pangulo na lahat ng sangkot managot. So, naging big news to kay Senator Lacson. At negative impression na naman ang bibigyan itong word na cover up na ginamit ni Honorable Senator Lacson. Na walang kaalam-alam at walang kinalaman ang Pangulo sa ganitong pagbibintang na cover-up. Diba? Lacson argued that significant evidence had been unearthed from the Senate Blue Ribbon Committee's flood control project investigation. Diba? Kanina ko doon sabi ko kanina, wala tayong binanggit sa Senate Blue Ribbon Committee. It's all about Cabral files. Hindi ko alam kung sino nag-feed nito kay Senator Lacson para magkaroon siya ng ganitong klaseng response or reaction. You know, to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as euphemism for cover-up. That is definitely unfair to the president. Walang kino-cover up dito. The only thing that I said is we will not make any response to that Cabral files if not authenticated by DPWH. Yun yung question kasi ng MPC.
Diba? Oh, ito naman, maliwanag naman sa inyo, said, this all comes after Palace Press Officer Claire Caso said she would not recognize. Hindi naman sinabi ko recognize. I will not respond. Diba? I would not respond to any documents not authenticated by the DPWH. Diba? Kasi kailangan mo ng patunayan to. Kailangan mo ng patunayan to. Anong response ang gusto niyong sabihin ko? Dapat managot si ganyan, dapat managot si ganito, dapat managot si ganun. Hindi pa nga nakikita kung sino eh. Diba, alam mo, makaka-clear. Paano ka makakasagot? Ba't nawala na naman? Nawawala. Ito yung binasa ko makaka-clear, oh. To prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as euphemism for cover-up. Maliwanag eh. Pinag-usapan dito, oh, yung documents sa Representative Leandro Leviste. Hindi naman yung mga hearing sa Senate. Sinama ni Senator Lacson eh, oh. In a statement on Friday, December 26, Lacson argued that significant evidence had been unearthed from the Senate Blue Ribbon Committee's flood control projects investigation. So instead of outright dismissing the claims and probative value of existing testimony, tingnan mo mga clear. Instead of outright dismissing the claims and probative value of existing testimonies and documents. May nag-testify na ba about sa Cabral files? Wala pa, di ba? Yung mga documents, at the time sanagot natin yan, pinakita na ba yan? Wala pa rin, di ba? So dito, hindi ko alam kung saan humugot si Senator Lacson. Wala pa tayong pinag-usapan testimonies and documents dito because we're talking about the Cabral files, not the evidence or the proof or the facts unearthed, uncovered by Senate Blue Ribbon Committee's flood control investigation. Lagi nga natin siyang pinupuri dahil pag yan tumayo dito lahat, kompleto na ebidensya eh. Diba? Oh. So maliwanag sa inyo. So this comes after the Palace Press Officer Claire Caso said she would not recognize the documents Representative Leandro Leviste claims to have on the alleged budget insertions which include cabinet members. We're only talking about Representative Leviste's documents. Saka tingin ko dapat nilagyan na dito not naman recognize. We will not respond. Hindi tayo sasagot sa dokumentong hindi pa na-authenticate. Diba? When former Public Works Undersecretary Maria Caterina Cabral died, Leviste said she actually gave him a copy of the documents containing the proponents. So, nung tinanong ako dito, mga ka-clear, syempre nagulat ako bakit si Senator Lacson ang nag-respond. Diba? So, syempre, yan. Oh, syempre, kailangan sagutin to. Dahil walang pagko-cover up ang Malacanang mga clear. Alam nyo naman yun. Oh, ito yung, pakita ko lang yung sinagot ko mga clear. Yan. Okay? With all due respect, ito yung pinasa ko. With all due respect to Senator Lacson, it is the alleged Cabral's files without yet being authenticated by the DPWH that remains hearsay and without probative value. Yung Cabral files. We are only talking about the unverified Leviste list. There's nothing in our statements that questions the pieces of evidence that had already been discovered through the hearings conducted by the Senate Blue Ribbon Committee, which he chairs. The administration and all relevant investigative bodies, including ICI, are working to gather evidence so that the culprits may be prosecuted for their illegal acts. Rule of law should always be observed, and mere hearsay evidence is generally inadmissible and has no room to be entertained. President Marcos Jr. was clear in his pronouncement. Managot ang lahat ng dapat managot, regardless of whether they are relatives, friends, or allies. It is not acceptable to insinuate that yung sagot. Diba? Wala tayong binabanggit anything about the investigation done by some investigative bodies. Only the Cabral files. So medyo hindi maganda. Hindi maganda na mapagbintangan ang palasyo na nagko-cover up. Diba? Ang masakit mga ka-clear. Yung iba na hindi madidinig yung response natin, natali lang sa sinabi ni Senator Lacson.
negative na naman. Iisipin na naman ng tao, may kino-cover up ang palasyo. Yun ang masakit. Ginagawa ng lahat ng Pangulo, lahat, pati pagre-report, pag-follow up, kung may warrant of arrest na, sino mahuhuli, nakahanda na ba ang NBI, ang PNP, kung may mga arestuhin. Lahat yan. Tapos mapagbibintangan na, nagko-cover up. So, pakinggan natin itong mga clip. Buti na lang, kahit pa paano, may news na nag-cover ng sagot natin. Actually, marami naman. Pero ito lang nakita. Ito lang muna yung anin ko. Nilinaw na hindi kinukwestiyon ang mga ebidensya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Doc Dennis, nilinaw ng Malacanang na hindi nito kine-question ang mga ebidensyang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya ng flood control projects. Ito matapos sabihin ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Fancy Lacson na maaaring isipin ng publiko na isang cover-up o pinagtatakpan ng administrasyon ang isyu ng anomalya sa flood control projects matapos tawaging hearsay o chismis lamang ang mga dokumentong isiniwalat ni Batangas Congressman Leandro Reviste tungkol sa pagkakadawit ng ilang miyembro ng gabinete sa sinasabing singit na pondo sa DPWH. Sa isang pahayag, nilinaw ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ang tinaguriang Cabral files lamang o mga dokumentong ibinigay umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kay Reviste ang maituturing na chismis at walang saysay hanggat hindi ito napapatunayan o nabeberipika. Hindi anya makatwirang akusahan ang Malacanang na may pinagtatakpan dahil kailanman ay hindi nila kunesyon ang mga ebidensyang inilalabis sa pagdinig ng Senado. Iginit ni Castro ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon katuwang iba pang ahensya nag-iimbestiga para manganap ng mga ebidensya at papanagot ang mga dapat panagot sa iskandalo. Binigyang diin ng Malacanang ang kahalagahan ng rule of law. Gayon din na walang lugar ang namang ebidensya na ibinase lamang sa mga sabi-sabi at walang matibay na batayan. Ayon kay Jose Castro, malinaw ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga dapat panagot kahit pa kamag-anak, kaibigan o kaalyado sa politika. At yan ang balitang ko. At least, thank you, Christian. Kompleto ang report. Diba? Yun yun.